day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, mag-harvest po ako ng mga Sedum Adolphi ko na leaf. Pero bago yon, kunin ko muna yung mga seeds ko ng aking Mellow Cactus. Ayan, nagsisihulugan na po sila. Ayan, dito rin sa orange. And gusto ko pong ipakita sa inyo na ang aking mga Mellow Cactus ay nandito na. Ayan po. Nalagay ko na po sila dyan sa pwesto na yan. Ayan po yung orange, yellow, red, and mali. Ito po yung pink, yellow, red, and orange. At yun po yung tree ko. At yung natitirang matanda na Mellow Cactus, bigay po yan sa akin ni Sir Hermie. At ayan po, lumalabas na ang kanyang offset, yung dragon fruit niya. Katabi na sila ng mga gymno ko. So ito po yung mga pot na gagamitin ko at yung soil mix na gagamitin ko. Ayan po, na-prepare ko na sila. At magtatanggal na po ako ng aking mga leaf propagation ng Sedum Adolphi. Meron pong mga dry na leaves, ayan. So kukunin ko na siya, ayan po. Yung iba po hindi pa po dry pero tinatanggal ko na po kasi napansin ko po ang mga Sedum Adolphi na mother leaf nila, matagal po sila ma-dry. Pero para sa akin, nabubuhay naman po siya kahit hindi ko na antayin na ma-dry sila. So ganito po yung ginagawa ko, kagaya po neto, hindi pa siya dry pero ang dami niya ng roots. So okay po yan, nakukuha ko po yan ng maayos. Ayan po, ganyan. May roots po siya at binabalik ko pa po yan dyan. So dalawa pong pakinabang ko, minsan po madami. So paulit-ulit na leaf propagation dito sa mother niya. Ayan po, kagaya po nito. Yan. So hindi ma-dry-dry ang kanyang mother. Puputi na po yung buhok niya sa kakaantay para matuyo siya. Ang tagal na po nito. Hindi siya ma-dry-dry. So binabalik ko siya. Yan, magkakaroon pa uli ng tubo yon. Ayan na po, oh, root bound na siya. Halos lalaki na siya, hindi pa po patay yung kanyang mother leaf niya. Ayan, malaki na rin. Ayan, o malaki na. As in, ito po, o malaki na, o. Sobrang laki na po, o. Ayan, o. Puno na siya. Hindi pa mamatay-matay yung kanyang mother leaf. Ayan po, o. Hindi nagda-dry. So, hina-harvest ko na po kapag ganito na po sila kalalaki. Pagkatapos, hindi pa namamatay or nagda-dry yung kanilang mother leaf. Ayun, natutuyo. Hina-harvest ko na po yan. Ang dami po, oh. Okay naman po sila kahit hindi pa po dry yung kanilang mother. Kinukuha ko na po sila. Yan, ang dami po. Pero ito, yan, oh, nag-dry siya. Ito rin nag-dry. Ito rin nag-dry. Ang dami-dami tayong harvestin. Meron pa nga po doon. Ito po, oh, hindi pa nag-dry. Pero ang laki na niya. Yan. Oh, ang laki na po niya. So, ang dami. Ito rin po, ayan. Basta po may roots at hindi pa siya nag-dry yung kanyang mother leaf. Okay na po yun kunin. Ayan. Ito po, ayan. Oh. Ganyan po yung ginagawa ko. Ito, pwede na po. So, yung mga mother leaf na green pa po, ayan, kagaya po nito, binabalik ko po siya dyan. At natutubuan pa po siya. Diba? Only ano po, leaf propagation ng Sedum Adolphi. Yan. So, hindi na po ako kukuha doon sa aking mga tinanim na mother ng Sedum Adolphi para mabawasan sila. Ganyan na po yung ginagawa ko. Yan. So, tatabi ko na po sila. At itatanim ko na po yung mga na-harvest ko. Ang dami-dami po.
Ito yung malaki. Ito yung pinakamalaki. So, meron akong old na kasi ilan lang po yung natanim ko, kaya sasamahan ko na po siya. Kailangan ko na po kasi siyang harvestin kahit po hindi pa dry yung kanyang mother leaf kasi lumalaki na po, naglilegi na po yung iba. So, ayan. Ito lang po muna yung gagamitin ko na pot para po mas mabilis sila lumaki. Kasi pag binigla po natin sila sa malaking pot, babagal po yung paglaki nila dahil ang laki ng pot and then ang dami ng soil, hindi pa sila masyadong root bound or maliit pa talaga sila, hindi po sila advisable na ilagay agad sa malaking pot. So, meron naman po akong mga maliliit na pot, kagaya niyan, mga pang leaf tropa ko pa talaga na pot. So, dito ko muna sila ilalagay. Yan. So, next, medyo madami-dami po. Meron pa nga doon eh. Nakalagay po sila sa ibang pot. Sedum adulti po talaga. Maganda po siya alagaan. Basta po mga sedum, Graptopetalum, Graptoberia, yung mga lush type po, mabilis po sila paramihin. Yan. Kaya kung gusto niyo po na yung mga leaf na mabilis po paramihin at i-propagate, mag-collect po kayo ng mga sedum tsaka mga grapto na variety po para hindi po kayo magkaroon ng problema pagdating sa leaf propagation. Kasi yung mga echeveria po, nako, maarte po yan. Mahirap po yan i-leaf propagate. Kasi iilan lang po yung mga leaf niyan eh. Bilang lang po. Hindi kagaya ng mga lush type po tsaka bushy type, madami po yung leaf nila. Kaya po kahit kalbuhin natin sila, meron pa pong matitira sa kanila. Ayan. Yung kasamahan po niyan, nitong mga sedum adulti ko, ipapakita ko po sa inyo na malaki na sila. Di po ako nahihirapan sa kanila. Tsaka kahit anong area po ng sunlight, nabubuhay po sila. Ayan. So, meron pa kasi doon, kukunin ko pa. So, ito yung mga nakalas na sa mother niya. Ito po yung mother leaf niya ay green pa. Ayan po. Dalawa. So, tinanggal ko na. Kasi, fruit bound naman sila. Pag ganyan po, yung green pa yung kanilang mother, pagas malaki na sila, tinatanggal ko na po. May iba po kasi inaantay pa na madry yung kanilang mother leaf. Dapat naman po talagang inaantay yon sa mga iilang succulent, sa mga ibang variety ng succulent. Kasi po yung iba namamatay sila, hindi sila nagsasucess na tumubo kapag hindi po dry yung kanilang mother leaf. Pero pag sa sedum, okay lang po yun, kahit hindi nyo na siya antay na madry, okay po siya. Kasi ganyan po yung ginagawa ko sa mga sedum ko, sa dami. Mga nakalima po akong pot. Grabe, ang dami oh. So ito po yung buhay pa ng mga leaf. Pinagtanggalan ko po yan. So, mabubuhay pa po yan, tutubuan pa po uli ng offset yan. Kaya, anli po talaga yung aking sedum adulti. So, ibabalik ko lang po siya doon. Dito po yung kanyang pwesto. Ayan. Sa malilim lang po kasama ng aking mga leaf propagation. So, ito po yung sedum adulti ko na leaf propagation. Malalaki na po sila. Ayan oh. Pwede ko na nga po silang ilipat sa malaking pot, sa ganyang pong pot, kasi nagsisiksikan na po sila. At 5 lang po sila niyan. At ito po, ayan, malaki na rin po. Hindi yan 5, more than 5, 8 po ata yan. So, kailangan ko na rin po silang
ilipat sa mas malaking pot para lumaki na po sila. Ayan po, advisable na po siyang ilagay sa malaking pot kasi malaki na siya. Yung mga nandito po, yung mga maliliit na yan, pwede pong dyan po muna sila para po mag-aagawan sila ng nutrients o ng soil. At itong mga lahat po ng aking na-harvest na leaf propagation, ilalagay ko na lang po siya dun sa sedum adobe ko na mga malalaki na dito po, ayan. So kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent po, house plant, ornamental plants, please po, palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget po to subscribe. Ana Doran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.